RU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga higala, kumusta? Ang palibot dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, gisapawan sa dagom. Ang kabukiran na puno sa nagpungot ang dagom o manginautang nga di kini makatag og kahasol, kapurisyo sa ato ang mga tigpaminaw, mga suki nato sa kadaplinan, labi na katong dool sa mga kanal nga puno sa mga basura. Kaya mao ni ang sagad nga gakakitaan nga problema dinhi sa ato sa palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So manginautang nga dili ingon na atong magakakitaan, sumala og sigon sa nasaksihan sa atong mga kahigalaan neto nga gipipila ka mga adlaw. So karong hapon na niata sa programa nato nga Nuda Biritas alas 3 kini ngadto sa alas 4 sa kahaponon inyo kini babati mudawat sa mga pautana gikan diha kaninyo sa atong mga suki sama sa atong mga lunod patay nga mga tigpaminaw, mga bag-og mga karaan natong asuki bukas sa atong Facebook. Pwede sab diri sa akong personalized nga Facebook ay naa diha ko makita sa gituyo kani para sa atong mga suod natong higala, no, labi na sa mga kagalaan nato nga personal pong nakailan ako nga maingon sila ato ra guning tanawon si Frank og tinuod ba ng balita sa atong silingan nga gwapo siya. Lugar i-validate lugar ninyo wa mapangkuyap diha, o di ba? So may hapon ninyo now kana sa mga pautan na via Facebook dirita sa contact number nga 0917 kay ang kini nga number nga akong ibatbat di kaninyo morning number nga parang maka-text mo ug makapadangat mo sa inyong pangutana dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa. Sama ning mosunod 0917 704 3210. Ako balikon 0917 704 3210. Niadtong Miyerkules ang pinakakatapusan ngapit ang ubalimping pangutana gikan ni Mr. Assister ni Depita Sabulwa. Sir, maayong hapon nimo diha. Lipay kay ko nga usa ka sa atong mga nahimong suki katig paminaw sama ka kang Ma'am Elizabeth Basilgo kay kana si Ma'am Elizabeth wa gani undang, wa gani puas o gakapagaw na lang niyang radyo sa pagmonitor sa nagkalalaing programa dinhi sa Radyo Ultra na agyapon katingog way palong-palong. So salamat kayo. May hapon pod sa kang Ma'am Fe Mundia. Ma'am Fe, alisto ka diha, no? Kay last time nadungkan ka na ko murag nagapahibaw ka nga napiktahan ka sa kalit nga pagdaot sa panutong kusog kayong uwan ba? Oo. So I hope naka-recover ka sa imong mga balitian. Ninigurasa si Ma'am Fe Galupe, kani nagbuntag naka-text siya nato karon wa kay ganganga siguro gahagok na siya nining mga panahon na. Good afternoon sa mga lagyo nga mga dapit. Yan dapita sa Sikihor kang Tatay Lidio. Diha sa Ormoc City sa Cebu.
no? Maayong hapon kaninyo sa Ormoc. To name si Alfeo Arindain o si Samuel Duldulia. Oo, nga ingon pa ni Sir Alfeo kaganina, kabahin sa commitment or saad public statement ni kining Kerwin Espinosa nga bawal ang illegal drugs, pwede lang ang tari-tari. Oo, so na himuot ko kay mo di katuo si Mr. Alfeo. Lagi. Oh, so going back sa atong contact number 0917-704-3210 o lain po dire sa Facebook, no? Atong dawaton po na inyong mga pangutana. Doon na tayo YouTube channel, no? Ang post na regular mao si GC James dire sa Pikas Ngalawak o pwede ninyo malocate ang ato ang YouTube pinagi sa pag-type ning musunod ang pag-type na to Noda Veritas CDO, no? Ako balik ko Noda Veritas CDO. Nya day paghuman ninyo na itulpok lang mugawas na yon ang nagkalalay mga programa sa Noda Veritas. Taas na nga oras ang whole episode sa atong programa sa hapon 3 to 4 mausab na ang naadiha makita mabati ninyo ilabi na ang tubag sa mga pauta nagikan sa atong mga suki na itong mga tigpaminaw. So ay limti by the way, kung gusto mo mag-subscribe, pag-subscribe lang mo, no? Para nga paganahan sa kun ninyo ba, grabe sa ninyo na ihangol pagyanan ninyo, paganahi sa ninyo ko gamay, ha? O sige, subli ay mo kumpiyansa ang kainit sa atong palibot karon na saoy-saoy na ang baga-baga nga panganod. Si Bako parehara na sa report gikan sa Pag-asa, cloudy skies, unya naay kama, unya nuntan sa thunderstorm. Sa tupag ng cloudy skies, naay thunderstorm, mauwan gina. O, sa ay, di ba? Sige, I think panahon na mutagad ta sa mga pauta na gikan sa atong mga sukit na itong mga tigpaminaw. There is ato sa Facebook sa Radyo Ultra ni ay dagang mga pauta ng atong nadawat. Atong unahon na to ang nakauna og abot, no? Kadyot lang ha. Ang nakauna og abot, uy dagan naman din si Junjun Makas. Oh, kadyot lang Jun ha. Kay ato ning kun ba ni mubo man di abi nakutaas. Simple yung pauta na. Pero di gid niya malimtan ang pulong mura sab siguro ma-feel nako nga nasabtan niya mo nang gusto nako. Tiyaw mo na. Iyag yung gihagoan og text nga, Sir Frank, idol na gwapo. O, kita na ninyo. Okay, salamat kay John ha. O, invalid ba ang deed of sale kung dili notarized? Maayo ka nangutana ka na. O, ang deed of sale nga dili notarized, kung mangutana ka niya na, valido ba o dili? Antubag valid. Oo. Sa lektor nga pagasulti, maingon din ka na i-follow up question siguro ni mo nga. Pwede di ay ta, Sir Frank, himo og deed of sale nga walay notarization gikan sa abogado. Why not? Pwede. Pero doon na lay kalahian diferensya ang deed of sale nga dili notarized o ang deed of sale nga notarized. Ako i-explain sa inyo ha. Ang may tabo dyan mao, gapirmahay mo sa deed of sale, kunya dili notarized. Ang ihang validity sa mao nga deed of sale, diha ra kutob ninyong duha. Dili ka na siya or ang third person, palitan si Oliver, magbasa siya sa mao nga deed of sale. Kana siya, igo lang magbasa. Dili mo bind sa third person ang usa ka deed of sale nga dili notarized. Exclusive lang na para ninyong duha. Kana siya giisip nga document nga matawag nato na siya og kay dili man notarized private document.
Kana siya usa ka private document. Now, kano sa man ang deed of sale mahimong public document. Kay nag-ingon ka man, Sir Frank, nga private document. Kung ang usa ka deed of sale himuon nga public document, inotarize kana sa abogado. Pag notarize na sa abogado, na dito nakatamlaan tanan, automatically, ang iyang applicability, mahimo na siyang public document. Unya unsa may day advantage sa private o public document? Ang public document sama naga kakalubad atong tingog ulitaw na gyud, no? Ang advantage sa public document mao nga madawat ka na siya nga himuon nga ebidensya kung magakakaso. Madawat na siya sa korte because it binds the third party already and it binds the whole world because that is already a public document and that document, deed of sale, is entitled to full respect kay public document na siya. So kung public document siya, mahimo nga mapresentar nimo sa korte silbing ebidensya ug dawaton kana sa huwis. Apan kung private document inyo rang duha silbi ka dili notarized, kung imo nang ipresentar sa korte dili na siya dawaton. Kay private document man, it never binds the whole world. It never binds the third person. Kita nimong kalayan. Pero when it comes to validity, effectivity, and the mutuality of the contract, the two parties are obliged to observe and valid para kanila. Para kanila, kay the private document man. So, sa kinitibukan, bintahan ay Sir Frank nga ang mga kontrata, mga deed of sale, ug sabot-sabot diha, inotarize. Yes, inotarize na pagpaniguro. Kung sa magsabot yun mo nga, kamo nga, yun nga, di magit siguro tang magkasuhay kay may kamang mubayad sa imuhang obligasyon. Yan na, no? So, ayun na lang in-notarize. Di ba? Na exception to the rule. Kasagaran man mga pangitabo na may mga document nga dili notarize. Pero advantageous kung ang public document notarize. Kuha ni mo, John, og doon na kay lain nga follow-up sa deed of sale. Palitan karon kabaligya kag bisikleta. Okay. Hilig ni mo bisikleta, di ba? Racer. Okay. So, nakanuno kapag baligya sa bisikleta. Dito sa imong kaila. Kapirmahin mo. Piece of paper. Kamaturan nga nitabo ang pagbaligya. Valid ba to? Piece of paper lang. The answer is yes. Basta naipirman yung duha, kasinabot mo. Siguroon lang ang nahasulat dito sa usa ka papel, masabtan po ninyo, dili ininsik. Okay? So, balido na. Bisag kung sa nga butang, kung interesado mo nga i-cover na sa usa ka deed of sale, buhatan na ninyo. Muna siya, John. Unsa pa ayaw na ko nga i-explain diha. Murag mamaora man na siya siguro. No, meaning nga kung manotarize public document na doon na nay bintaha gamay ikumparar sa private document. Okay. Kana god panganda man na ikasog doon ay conflict, doon ay bangi. Okay, maglalis naman na labi na bitaw ka ng ang mga bayron nun sa utang, di siya mabayad. Kaso lang, ato bangon ti ka bisag asang dapita. Okay, nana mo, ingon man na kanang di mo bayad, dali ka na makakitag rason. Kasuhi lang ko.
Ato bangon ti ka, bisag asang napitas kalibutan na lugar. Gasalig. Nga naman, kay siguro siya nahibaw nga ang imong document nga gipirmahan, private document. So pag-file nimo og kaso, dito nimo mapresentar na ebidensya nga tinuray, the fact of sale, pwedeng ikapamatuod kay wa man kadto man-notarize. So, I hope nasabtan nimo John ha, si Junjun Macas to ang padalas pangutana. After Junjun Macas, si Suroy ni Libs Mutublang. Paibaw sinya silang ko Jess og dai forward nimo ha. Okay. Mo may gigamit na ko diri pod ang kuan kon. Sinya silang ko na wala na lang. Oo. Okay. Right. Suroy ni Libs ingon niya. Sir Frank Noda Beritas, 8 May kamagsuon, plano na namo ibaligya ang yuta sa among amahan para mabahin og mag-iyahay namig bulag-bulag sama sa tai sa kanding. Tinod bitaw na, no? Except kung ang tai sa kanding pagistubol, di gini siya mabungkag. Oo. Na yung mga pagkaon sa kanding nga gatubulon ang ilahang tae. Nya, simuti nga ni, di ba baho? Mo na nga acceptable ka na nga panagignan sa uban. Magbuwag-buwag ta sama sa tae sa kanding. Na, mga kutsinang gusto din ito mga, oy, wala na sa mga kano. Kita rin naka-invento na na. O, di ba? Nakaba din na sa mga kano. O, kita rin naka-invento. Okay. Atong balikon ang pauntana, ibaligya ang yuta sa among amahan para mabahin-bahin og mag-iyahay namig bulag-bulag sama sa tae sa kanding. Apan naay isa nga ang gadumili unsay pwede namo unsay pwede asa mo to unsay pwede na mumuhaton mga 7 ka magsuon nga naa may isa dili uyon. Mo ni ito buhaton. Primero, inegosate. Isto rin, pasabto nimo. Di man lang siguro ikaw may naka-experience siya. Na ako'y amigo, naka-experience siya pag ingon ini. Usa ang ga-object. Kay katong ga-object, naa sa arangan nga kahimtang. Tanaw niya ang yuta, gamay ra. Tanaw niya, ibaligya ang yuta, mao ni ang cost, gamay ra ang resultas bahin kay napulo man siguro sila. Tiyaw mo na, napulo sila, gamay ra ang iyang bahin. So di siya katagad-tagad na ng plano pagbaligya sa luna sa yuta. Meaning nga, kining imong kaso, kinsa niya, si Suroy ni Libs, kining imong kaso, dili lang kaisa ni may tabok. Kanaghan daghang nakasinati po nini. Ang ako suggestion mo nga, inegosate, pasabto nimo. Pasabto nimo. Kuya, or manghod panalitan, pasabto nimo. Naa mo sa, kining 7, naa mo sa tumang mga pagpenanglan para nga inyong ikapital, mga nabuhi mo, sinso nga iyang inyoha nga paman-paon sa kinabuhi, hoping nga masabtan na ni sa imong igsuon nga isa. Hangyo lang. Nga naman, importante magod ang consent. Kay ang document nga i-execute sa pagbinahin na sa luna sa yuta, sinunod silbi gikan sa itong ginikanan. Manang giingon na ito nga extrajudicial settlement of estate. Diha, kung doon ay magsupak, bisag isa, invalido ang EJS, ang extrajudicial settlement. Kinilan mag-uyon-uyon, unya antanan magpirma diha. Magpirma. That's one step, no? Ikaduha, naiuban nga, arang-arangan ka na magyuday, dong, arang-arangan kami galisod man. I-donate na lang na sa mua. Aron mo dako-dako among bahin.
No, kumbensyon ninyo. Kini man gyud mahimong invalid ang transaction na ini. Labi na kung usan ini magsupat. So, inyong konbensyon, i-waive niya ang iyahang pag-claim in a form of donation dito dayon sa extrajudicial settlement. Butangan dito og usa ka phrase nga with donation. Extrajudicial settlement with donation. Sa ato pa, ang ikawalo katong dili lugar nga perma, pwede na din siya magperma kay siya usa sa mga donor. Ilakip gyapon iya pangalan dito ug makapirma siya with donation. Na kining mga pagiha sagad gi-practice kini sa uban. Naog yung mga anak nga tambalos-los. Uso na karon ng tambalos-los ba? Oo. Naay anak nga masuping ko. Pero ngadto-ngadto hopefully, no, labi na kung ingo pa nila naanay balatian sa lawas. Nya mingon dayon ang yang members pamilya halakado, gaba-gaba na siguro. Gaba na siguro na. Ha? Oy, tawas kuya, ipanedidi. Okay na ko, okay na. Okay na siya binahinay. Di ba? Di na tumatagnan ang panahon. Pinoy ka pa, may kay mudala o istorya. Sa ingon ang sitwasyon, hangyo lang sa. Alright, last approach. Ibaligyan na yun ninyo ni. Nya inyong istoryahon ang buyer. Or ang mismo si kanang dili ga perma ang object. Nga ipapili siya unsay gusto nimo. Akong ibaligya among ibaligya ni kay kaming mga igsuon. Ihatod lang namo dinhi ang cash. O cash na ihatag basig mo dawat ra siya. Purisyon ni. Why? Kay oras og imo ni ibaligya, walay mo dawat nini. Malisod. Lisog kay naon. Mura nga diplomatic lang ang atong approach nga to sa usa sa ato mga igsoon nga di makasabot sa tinuray nga kimtang sa 7 ka mga igsoon. Daghanan ni pangitabo ingon ini. Kay mo lagi arang-arang ang kimtang to ang magpuyo sa laing nasod, no? Nya iyang balay niya dinhi mansion inyo maguwang lang sa kamalig. Unya og musaka ka pa sa inyong balay, mag-igot-igot pa, magtingog ang inyong nga balay kay sa kapobrehon part. Pagtunob ni muna ng imuhang salog nga payag-payag, to gatingog. Mag-igot-igot, unya iya mansion. Nya kinsa man mo, mga suon talang mo. Sala ninyo kay wa mo mag-eskwela og tarong. Kami, ako, nag-eskwela ko og tarong. Tanawa ko ninyo sa pian na karon. Dili angay mag-iningon na kay blood is thicker than water. May ka pa kay may kakamtang. Basin maabot ang panahon nga masunog na imong balay, back to zero ka. Basig ka ikaw na sad ang magload-load atubangan na mo. O di ba di na itong matag na bitaw ang panahon? So in other words, kining pagbinahinay sa property, collective kining nga desisyon. Collective nga desisyon. Di mahimo nga naay magkon. May tag namino ang usas tag-iyan nini. Og makahinuktok na dayon siya nga, mo ba? Tinood bitaw. So doon nga lang imong mga pag-umangkon, sir. Imong mga igsuon nga 7. Gabantin nila in taon nagpalit og bugas mais. Kaya di maka-afford na ng mahal nga baligya kay ang 20 pesos murag. Unsa ba nakaabot na ba ng 20 pesos din eh? Wa pa siguro makaabot.
So ingon na lang. So si Mr. Suroy ni Libs, ingon na nang kaimtang, sir. Istoryahon. Gawas og laig batasan gyud kay naa may maayong batasan primero pero nakapamana, nakaasawa, ay ang asawa o rabana na may magbot, di ko masagot. Bahala na maginansa. Di ka gyud makatangday nako. Oy, iapil na magkondisyon ang tangday-tangday. Kung sugot gani ka, nanalo ka. Looy kayo ang pito nga nanghinanglan. Ako gato ko open na sila, no, sa suggestion. Ngano man dugo nga naglatay sa iya, man nagsama pod nga dugo nga naglatay sa pito niya ka igsoon. Angin na niyang imaginon, ha? Sige, I hope na kuha nimo, nasabtan nimo na Mr. Suroy ni Libs, no? Derita sa lain nga pangutana gikan ni laagan nga angkol. Noda Veritas, pangutana, naay balay akong ugangan sa haligay, naay balay akong ugangan sa Malitbog 600 square meters, iyang napalit baghuay lang. Apa naa ni taliwala sa mga boundary sa Malitbog o Claveria. Interior yun na silbi. Dagay NPE diha. O dagay NPE. Kay between Claveria good o Malitbog. 60% area sa Malitbog o 40% sa pikas sa Malitbog o sa Claveria, no? Mao si more. 40% sa Claveria. Unsaon pagbayad ani sa tax sa yuta, sir? Sa Malitbog batanan magbayad, sa munisipyo dili sab. Dili sab. Kinanglan nga ang may tabo nini separate anyong tax declaration. One tax declaration should belong to Malitbog and the other tax declaration mahimo diri sa Claveria. Kay mao man na ang basihanan sa computation sa real estate tax. Kay kung ang tanan paingon sa Claveria, masuko si Malitbog. Kay ang buhis tuan nakapaingon sa Claveria. Vice versa, kung ang tanan paingon sa Malitbog, musuko po si Claveria. Kay ngano nakapaingon tanan ditong dapita sa Claveria. So diya sa pinalitay sa yuta, kung nataliwad ani sa utlanan, diyan dapita sa Malitbog o Claveria, maklaro man na sa mapa na i-tax mapping na nga makita ang pagplat ninyo diha, makita nga maning area ha nakasakop dito sa pikas, unya matrace pod ang area nga specific og sayon ra ang pagbuhat sa tax declaration. Gawas og wa pa nay tax declaration hanto din yung mga panahon. Ang magkakitabo di sa ta magbayad. Gamay raman ang tax declaration bay. Bisag din sa syudad. O kanang real estate tax. Na ako'y nailang ang iyahang yuta. Din sa syudad, within the city. Usa ka low cost nga housing. Ang iyang area is almost 300 square meters. Ibutang talang 265 square meters. Alright. Iyang nabayaran da City Hall, murag almost 200 for the whole year. For the whole year. Pero when you go to Upol, na ako anak diha, na say 120 square meters. Inutang pero naimpas na. Ang iyang gibayad 800 kapin ka pesos. Wa magpareha lagi. Sabay runon sa yuta, base ka na tax declaration. So, marang-arang ang syudad sa Cagaydoro kay dili kayo exorbitant ang atong bayronon sa buhis.
lamang dili maplastar ang atong buhis kay di man mapulso kita ni samot. Managlahi ang cost sa buhis. Di ba niya? Dinhi low cost subdivision. Gamay ra gyud for the whole year. Nya dito sa Opol sa Malanang, gabayad siya more than 800 pesos. 120 square meters. Managlahi, no? Managlahi. So ingon na ang local government sa Opol di man ato Sila ang Cagayan de Oro ato arpod. Ato. So I hope sabtan ninyo ni Oga Mayo with regards to the question kanang Malitbog o sa Claveria. Wow, gwapo kay nga ng area, bugnaw niya kung mananom og mga salag mon diha, magalagot mon sigurado gyud ko. Buhong kamo diha. Ako madumduman akong kinabuhis Bukid Park. Lagot mon speaking of lagot mon, sus. Buhong ka. Mubitan ng kanang mga prutas, buongon, abukado, santol, sa panang-uban mga prutas except ng dili kabuhi na magi-area nga dili mo saler Lanzones di man nagasaler dito sa Cebu. Na Chinigulas pero dili maanam og harvest ang Chinigulas tagiya kay kada labay sa mga bata gakuhiton. Oo, so dili maabtan og hinog-hinog. Tingal lang tang hangad-hangad. Karong adlaw hangad ang tagiya. Isus, kagwapo, namungag yun na hilaw-hilaw pa. Green kayo. Sunod rugma, wala na. Abukado, part ilawog na nas baboy, pero din diferensya na. Baligya. Dito sa Cebu, dili famous sa mangga. Na area nga famous sa mangga, pero dili tanang area ambot na ko ipasabot. Meaning, scarce sa mangga. But there are some areas in Cebu famous sa mangga. Munang naatay mango, sana candy. Dagan, dihang dapita sa Cebu. Export ang Cebu. Pero ubang area, wala. So, naipipilangan ng tubo, mangga tuod na ay padlason magyapon na og batos mga bata, anam. Unlike sa plantation sa mangga kay gwardyado man. Lami ang kinabuhis bukid, diha sa Malitbog o Claveria. Bisa kung sa itanom na turok na ba? Mga salagon. Kamote, number 1. Kadumdum ko to sa kamigo na kumpare lagi na Sciences Malitbog. Dugay na. Oo. Kada misa niya, mga 5 kasako ang iyang matigom nga kamuti. So pag magmisa, baguod in taon ang iyang sakristan, mga helper. Ingon siya, asa ba nato niya baliga para makasapi ta, Tanaw niya sa rilo, pwede pa, katugbong ta. Desperto. Gibaligyan niya. Siya sayo na kay sapi. Bay, bisan pagpila ka sako, dadon ni mong kamuti, dadon ni mong sa puerto, gailugan ka kumprahon. Pero bugat lang. Muna. Dito sa bukid, di man kita ganah palit-palit. Ngano, imong siligan, katanom sab. So, itumod yun na. Di sa puerto, halinon yun gano. Mayo. Oo. Sige. Salamat. Gikan ni September Virgo, laipawtanan do da berita, Sir Frank, legal ba nga asikasuhon sa NLRC o dole kung dili ko magpaila sa ila sa ahensya nga ako ang complainant aron dili ko initan sa ako ang kompanya sa ilang illegal activity si more. Asa ba itong last word
illegal nga activity, pwede ba ko mag anonymous complainant? Dili pwede, sir. O dili pwede. Kung doon na kay mulo o reklamo diha sa duli or asa nga opisina nga concern sa pamuo, ipapirma ka magyod o kinsay gamulo o gareklamo. Dili mahimo nga anonymous ang pagpadala. Kaya nga naman, dili na patas on the part sa respondent nga magtubag sila sa usa ka problema dugtong sa mulo og reklamo gi-file diha mismo sa duli or NLRC nga wa nila mailhi. Magyasod sila pag sa pagtimon, no? To effectively address the concern raised by a certain employee. So, tugan gyud na once nga magmulo ka, magreklamo, hugot bakos ka na lang. Tugan ka na lang yung tinuod kay pangutanon ka man. Pangutanon ka. Ang ako lang, if you're not happy with the work, no, hinuktuki og maayo, istudyohi ka na nga desisyon. Kung dili ka na happy sa imong trabaho, panalitan karon, paminon nimo mura og unsa ba ni. So, istudyohan imo, hinuktukan nimo maayo nga dili ka na happy. Kay kung pugso nimong imong kagalingon nga magtrabaho, unya dili ka happy, mura og dili maayo ang imong output sa pagpanarbaho. Kay puto ka nang maputos magbagot-bot, chelit si pamalikas ba mangkana mo kini mo dili mawad-ang ka og kanang unsa ni blessing gikan mismo sa taas, ingon ana nga kontra gusto ang imong pagtrabaho. Malisod, mag-resign ka na lang. So, ingon na napalitang naa kay mga problema ay pagduha-duha, suginli. Na may ang inan ng mga problema, no? Ilabi na sa mga lokal organization sa pagpanarbaho. Ang imong immediate nga chief sa opisina, suginlan nimo. Aron sa ingon nga ma-take up na sa management ang imong nga concern ug ma-address. Wa man na tawag exhaustion of administrative remedies. Dili pwede ka mulukso, dili ka pwede kana bitaw manglaktod nga ipahungaw nimo ang wa nimo magustuhi. Because if you will do that, you are not anymore happy with the work. And the best step nga imong buhaton, buwag ka na lang sa trabaho kay dili ka efektibo na dayon nga worker sulod sa mao nga kompanya. Ingon na isumbong sa imuha nga senior partner kining kuan ba mo kana mo kini aro nga direktang ma-address ang imuha nga concern. Munang akong advice nga once nga naay trabaho, you job kay mura man ang advice ni Manny Pacquiao. Ingon ni Manny Pacquiao, when there is a job, you job. So, ug na ay trabaho, job kagyud og maayo. Manang pasabot ni Manny Pacquiao, sakto bes Manny, pero pilde lang. Dili nimo pasagdan. Kay gidawat ka sa trabaho. Imo na nga trabaho. Unya dili pa bug-os sa kasing-kasing nga imong pagtrabaho marag hilaw. Amot ipasabot kinahanglan dedicated ka, sincero ka sa imong pagpanarbaho. You have to love the job. Kay nag-ingon si Manny Pacquiao, you job when there is a job. See? May pa ko o may pa si Manny Pacquiao. Okay. Nala, sige. Salamat. Unsa pa ilaing pangutana? Pwede ba ko
o dili pwede mag-anonymous ha. Gikan ni Rodney Rakinrola. Sinya silang ko Jess aron mapakli na kog dunay pangutana ha. Wala. Okay, good. Diritas lang pangutana. Rodney Rakinrola. Nula Biritas. Nakakontrata akong igsuon as driver. Apan after 1 year nadugangan iyahang responsibilidad. Gihimo na siyang tigluto. Pwede ba siya makareklamo ani sa breach of contract? Tanawa sa ang inyong sabot. O dili sa tang kining manglaktaw diretso. Tanawa sa ang sabot. Kay basin og gidawat niya kana nga trabaho or at the time of the engagement of his work as an employee diha mismo sa mga opisina, gi-orient na siya, gibasahan siya sa iyang technical or sa iyang job description niya, nasabtan niya, gipirmahan niya. So, gi-acknowledge lugar na niya. In other words, kung magreklamo ka kang nganong gipainit kag tubig diha, nganong gipaluto ka og itlog diha, etc., tanawa sa ang imong job description, basig na lakip dito. Kay kung nalakip dito, niya nakapirma ka, that is an acknowledgement na kini nga matang sa trabaho, dili angay nimong imulo, dili angay nimong ireklamo, kay imo magipirmahan. Di ba? Hinukto kayo umayo, kay basig ma-foul ka po niya na. Pero, tanaw ni mo nga, dili na ni mao, no? Murag sobra na driver o niya, pakalot kapag yun sa iyahang likod kay murag dagang katul-katul, dagang mga natubo nga mga bugas-bugas diya sa likod sa imong amo. Sanggot mo'y gamitan na napagkuan. Kay araw mga saman. If that is already beyond the contract, then that will be the time nga nasubra o pwede ka makamulo. Because that is already beyond of the job description you agreed at the time of the engagement sa imong nga trabaho. Pwede gud? Pwede. Ang importante gud diha sa usa ka dako nga opisina part, di man ka pwede makadiretso og mulo reklamo. You have to observe through channel ang pamaagi. Sa mga dagko nga opisina, pero ginagmay, pwede. O mo lagi na, kung dili ka na happy, pagitag pagi nga marilib ka, kaya dili ka na happy sa imong trabaho. Okay, sige, gikan ni Pip Bausing Pag-ong. Okay, jud lang ha. I hope na katong ganina si Rodney Rakinrola na take note nimo. Rod, salamat kay gikan ni Pip Bausing Pag-ong. May hapon sir, Ultra Frank, watching live from Bugo, CDO. Inyong tingog ang background samtang nag-work ko online. Adi ay, salamat ha. Virtual assistant ko. Salamat sa mga insights, labi na sa mga elaboration, bahin sa balaod. I-elaborate yun nato ni Sir Pip. Kaya nga naman, hibaw ka. Dali ra ka malimot ang tao. Kay karon pa sila nakahibalo sa mga estudyante nga ni, kanang eskwela oglo, ipamemorize mga nina. Paminahon pa o nakasabot ka ba sa imong gibasa. Dinhi usa lang ka oras, unya daghan pa ang mga question nga gipangutana silbi gipadangat dinhi. So ato pinahiluna para masabtan. Salamat kayo sa imong namatikdan nga mga pagpanikamot sa atong programang Nuda Veritas, Mr. Pip. Virtual assistant ka ha?
Kabaw ka ba sa virtual assistant? Dako og income ni. Kaya doon ako'y ila, dili ko magsaba. Ang iyang galon to sa Australia siguro or Japan. Remote control. Virtual assistant. Sila din is Pilipinas, mura o 3 or 4. Distributed. Kini siya nakabisa Cebu. Nya dagko og income. Nya flexible pag yun kayo, manangin sila nga nailakaw. Okay, basta mag-comply nimo ang gi-assign nga trabaho. So, virtual assistant din si Pip Bausing Pagong. Oy, congratulations sa imong nga trabaho. Dili tanan nakabaton ang ini. Mag-agad ni sa abilidad sa tao. Okay, balukas computer, so dako ga chance nga makatrabaho ka na ini. Dako nga chance. Okay, nalasige. Congratulations nimo ha. Oo. I hope nga permanente na ta nga suki nga magsunod ka kanunay din sa ato nga programa. So, watan ako inyong dugang mga pautana in kaso kay aron sa ingon nga matagad nato kay kaupos na sab ang ato ang oras sa atong pagpadagan sa atong tulumanon ang Nuda Veritas kadyot lang ha. Okay. After a year, ako na nabasa na nako ni kang Rodney Rock'n'Rolla. Sige Rod, salamat kay Rod ha sa imong padangat o sa inyong gipadangat sa atong mga suki nato nagsunod dinhi sa ato ga andandan nato nga programa, no? Kini atong programa mabati Monday, Wednesday ug Friday katulo lang ni sa usa ka semana. O dili ni siya igon nga kada adlaw. Busa bililon kini nga oras timan-an na ninyo. I-take note, ilista kung mahimo. Sama sa kong amigo. O nakita mi silingan na ko kini pero nakita mi ganitong election day. Election day. Siya kini usan is mga diehard na to nga tigpabinaw. Grabe kay matag bukas sa akong programa, ako naman igisulti diyan ninyo nga dito sa iyang gamayng farm, mag-ubo-ubo siya diya sa iyang bugnaw nga salog kay kawayan man. Na day notebook niya. Iya ding ilista ang mga pangutana. Ilabin na siya nga, ilabin na gid sir kanang may tungod siyuta. Oh. Naku yung interesado man ka. Siya, murag apektado sa kuda. Oh. Diya, oo. Sa inyo magyod na. Tingala bito po ko, kay bagas mga pautana, may tungod ni siyuta. Naabot na gutag Claveria og Malitbog. Oo. Kanang dapita bro dagang NPA na diya. Oo. Ako agaton ako mga NPA nga panugbong na mo. Dugay ng inyohang pagpakigasdang sa gobyerno, wa magyud mo senso diha. May patong uban kay nakunahon na. Tugbong sila. Kay usa pa minyong pangitaonon. Ang issue batok sa gobyerno nga walay karsada, naanay karsada. Ang issue nga batok sa gobyerno nga walay eskwelahan, ang mga bata walay matunghaan, gibutangan kamog eskwelahan. Ang issue kabahin sa wala supply sa tubig sa atong kabukiran, gibutangan kamog tubo na ay water system na mag-NPA pagyud mo. Kalain na na uy. Undangin na i-welcome tagyud mo. Nga mobalik ka mo sa sabakan sa balaod para nga sa mag-usapa ma-reunite kita ngadto sa atong mahal sa kinabuhi. Nakigbato ka sa gobyerno, naa ka halos tanang adlaw sa kabukiran. Tugnaw imong pagkatulog, way insakto imong kaon, magpandit mantinil na mo og lubi, usay mag-ub-ub mo og kupras. O dunay magkupras diya sa kabukiran nga ibulad diya sa adapin sa dalan, tingala ang tag-iya sa kupras, tunga na malan ni nabili.
To asa man sir kining nay nakita na ko din ni butang sa sako tong sa sako siguro to ilang nakot ngano man kay inyo masangkanon. Di ba? So undangon na nato na may programa sa atong gobyerno nga wa mo pasagdi o kanang NTF-ELCAC. Busa daghang kayo ang nialkontran sa NTF-ELCAC. Ingon sila wa kunoy nada kana kay ngano man kay mao kanay nakapaamgo sa atong maigsoon sa makaninyo na sa bukid nga nanugbong og nagsurrender na. Okay, nala sige. Wa natin kung panaduguras dili sa ato nga pagpadagan sa atong programa. Salamat lang ko ninyo nga naghuwat mo nako dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon og sa makusapa kini ato nga programa pagpaybaw de kaninyo mabati lang ni tulo kadlaw, tulo ka higayon sulod sa usa ka semana. Atong basahon ang importante nga topic karong gabayuna sa pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulhotay kuyog ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Timanin ninyo nga kining programa inyong babati Lunes hangtod sa adlawng Sabado, adlaw nga Biyernes. So karon ang katapusang episode. Mao ni ang hisgutan. Ang katungod sa pagsilot o pagpanimalos iya sa Ginoo dili sa tao. Atong balikon, ang katungod sa pagsilot o pagpanimalos iya sa Ginoo dili sa tao. Kini inyong babati alas 6:30 karong gabi dinhi sa Radyo Ultra. Kuyog ko nga po na GC James diri sa Pikas nga Lubak dinhi sa atong pagpanaguban sa atong programa. Kami magaingon og kuyog po ni Congressman Lordan og ni Agas Juan Padayong Pilipino, member sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magaingon nga ang tao nga limpyo o kasing-kasing dili matarog. Tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat og maayong hapon.